Hi guys, magandang gabi po sa ating lahat. Today is still July 5, 2025 at for today's video guys, gagawin na po natin ang ating part 2 para sa ating online contract verification system pilot implementation. If you haven't seen part 1 of the online contract verification system pilot implementation, I've already uploaded that in my profile. You can check that out para po inyo makita ang official na advisory galing po sa ating MWO Dubai. Sa Lunes na po magsisimula ang pilot implementation, so better be ready guys, especially doon sa may mga paparating na mga flights pauwi ng Pilipinas. Now, before we proceed with part 2 guys, I would like to clarify something, no? Kaunting clarification lamang po para po sa nabanggit ko sa part 1 about sa exclusion ng ating MWO Abu Dhabi. Now, kagabi po, after po ng palabas ng official advisory ng ating MWO Dubai, I go right away sa ating MWO Dubai website to check the frequently asked questions na na-mention po nila sa advisory, to check and to see what are the questions and what are the answers po galing sa ating MWO Dubai. So, I happen to see these things na nagbabanggit ng ating mga MWO Dubai. So, I highlighted them para po inyong matingnan. Now, after uploaded the part 1 of online contract verification kanina po, bumalik po uli ako sa MWO Dubai, sa FAQ section po nila para i-check uli kung mayroon bang nadagdag sa mga questions, no, para po aking makita. At doon po nakita ko na po na hindi na po nababanggit ang MWO Abu Dhabi. So I assumed na ang first or ang pilot implementation na ito ay exclusively po lamang sa MWO Dubai. At pumunta din po ako sa MWO Abu Dhabi official website at akin pong nakita na hindi pa rin po nagkaroon ng official na anunsyo or any information about the online contract verification. So stay tuned po tayo doon sa mga covered ng MWO Abu Dhabi, which are the Abu Dhabi and Al Ain visa holders. Now, let's proceed to part 2 para po sa ating mga kababayan na pwedeng mag-apply sa ating online contract verification at sino naman po ang disqualified to apply for the online contract verification system. Ang kagandahan po ng mga FAQs natin or mga tanong na nasa isipan po natin about online contract verification, makikita po natin ito agad dito sa ating MWO Dubai website. At meron pong English at Tagalog versions para po ating mas maintindihan. So, ang ating pong unang katanungan ay sino ang maaari mag-apply sa online contract verification system? So, nakalagay po dyan ay ang mga balik manggagawa o returning OFWs na may mga employment contract at visa sa ilalim ng jurisdiksyon ng MWO Dubai at wala pa pong verified contract na kailangan po para makakuha ng OEC. Hindi po saklaw ng serbisyong ito ang sea-based visa categories. Para po sa kaalaman ng lahat, ang covered po ng MWO Dubai ay ang mga kababayan nating mga OFWs na may mga visa under Dubai, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah at Al Quwain. So napakarami po ng covered ng MWO Dubai at talaga pong kinakailangan na magkaroon ng ganitong online verification system para po tayo ay makovered at para po mas mapabilis ang proseso ng pagpapaverify ng kontrata. Now, dito na tayo sa exciting part, no? So, sino naman po ang mga disqualified sa pag-a-apply sa online contract verification system? Unang-una po, sinabi po dyan sa taas, huwag nang mag-apply, nakakapitalize po yan, no? To emphasize na ina-advise na po kayong huwag nang mag-apply kung isa sa mga sumusunod ay tumutukoy sa iyo or sa iyong sitwasyon. Una, hindi employment visa ang hawak. Kung ikaw po ay naka-investors, partners, husbands, wife, dependents, student or visit visa or similar to that, basta po hindi employment visa ang hawak, hindi ka po qualified to apply for the online contract verification. Pangalawa, ang iyong basic salary ay mas mababa sa 1,500 dirhams. Kung inyo pong maalala sa listahan po ng ating requirements for contract verification, sinasuggest po doon na kumuha ng amended contract sa inyong mga employer kung kayo ay nasa below 1,500 dirhams na basic salary. Hindi po kayo makakapag-proceed to do contract verification if hindi po ito nagagawa. So ito lamang po ine-emphasize sa listahang ito.
Pangatlo, ikaw ay mas bata sa 24 na taong gulang na nagtatrabaho bilang domestic workers. Pang-apat, ang iyong posisyon sa iyong visa ay bilang sea-based work katulad ng seaman, steward, deckhand, boat driver, boat captain at iba pa. So anything related po sa sea-based work ay diskwalipikado po sa pag-apply ng online contract verification. So panglima, ikaw ay bumili o binilhan ng visa. Very familiar po, no? Marami po sa ating mga kababayan ay may mga ganitong sitwasyon. Kung alam nyo na po na kayo ay nandyan sa mga ganyang sitwasyon, huwag na pong mag-apply at diskwalipikado po para sa online contract verification. Pang-anim, ikaw ay domestic worker na company visa ang hawak. Marami po akong kababayan na nagtatanong dati kasi po ang kanilang mga amo ay nagmamay-ari ng mga company. So doon po binibisahan, no? So, hindi po kayo pwedeng mag-apply for the online contract verification. Pang-pito po, if ikaw ay hindi nagtatrabaho sa kumpanya na siyang nagsusponsor sa iyong visa. Pang-walo, ikaw ay walang hawak na lehitimong freelance visa. Now, this is very rampant, no guys? Marami po tayong mga kababayan na nabibiktima at akala po nila ay lehitimong freelance visa po ang kanilang hawak, no? Hindi po nila na-realize na it's just an employment visa at bumili lang po or kinuha kung saan. So, related po ito sa number 5 po kanina. So, please be very, very careful about this kasi may mga nababalitaan din ako in the past na hindi po talaga na-verify ang kontrata kapag po kayo ay na-assess na kumuha or bumili lamang po ng visa kung saan. Pang-siyam, ang kumpanya na nag-sponsor ng iyong visa ay hindi nag-ooperate at wala na po itong opisina. Pang-sampo, hindi po natatanggap ang iyong sweldo sa pamamagitan ng Wages Protection System or WPS o diretso sa iyong bank account. 11th, ang lisensya ng kumpanya ng sponsor ng iyong visa ay na-expired na. At ang panghuli po ay ang iyong kumpanya ay mayroong MORE violations or block na po sa MORE. So yun po, no, medyo mahaba-haba ang listahan ng mga diskwalipikado para po mag-apply sa ating online contract verification. I assume na hindi na po ina-advise na mag-apply ang mga kababayan natin na nasa ganoong sitwasyon dahil po madi-disapprove po lamang just to save time and energy din po, no, sa pag-a-apply through the online contract verification system. Again, wag po nating kalimutan na ang katanungan pong ito ay available sa ating MWO Dubai website. Ipa-flash ko po dito. I-click nyo lamang po ang FAQ section ng ating website at makikita nyo po lahat ng mga katanungan at kasagutan din po, no, sa mga question at mga basic po nating concern about the online contract verification system. Bukas po, part 3 naman po tayo, no, para naman po sa ating mga kababayan na may mga existing verified contract na wala pong any relevant changes sa kanilang mga company at uuwi with the same company at hindi po nag-change employer. Saan naman po tayo kukuha ng ating mga OAC exemption na ngayon po ay nandito na ang ating panibagong DMW portal. So bukas po yan atin pong tatalakayin. So yun lamang po guys, please share this video and patuloy po kayong magsubaybay sa page na ito dahil mag-a-update po tayo ng mga karagdagang impormasyon na makukuha po natin officially from our MWO Dubai at MW Abu Dhabi na rin po for any official announcement. So yun lamang po, God bless everybody.